Evil may have its hour, but the good will always have its day. Kung nalulungkot ka sa mga pangit o hindi maganda na nangyayari sa buhay mo ngayon, tandaan mo yun. Isa puso mo na may oras lang ang masama, pero ang kabutihan ay may araw. Ibig sabihin, ang masama, konting panahon lang yan. Pero ang mga mabubuti ay pagkakalooban ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Kung kayo po ang papapiliin, ano mas gusto nyo? Yung sandali o yung mas mahaba, mas matagal? Siyempre, doon tayo, doon sa walang katapusan. Kaya nga, kung nakikita mo yung mga masasamang tao sa buhay mo, nag-i-enjoy sila, tandaan mo yon. May araw din sila. At may araw ka din kung tapat ka. Meron nga po akong isang kaibigan, kwento niya kamatay-matay po ng kanilang ama. Pumunta sila doon sa sementeryo para kunin yung buto ng kanilang ina para ipagsama na yung dalawa sa isang nicho, sa isang libingan. Ang kinakausap po nila yung suporterero, yung namamahala doon sa mga libingan, sinisingil daw po sila 7,000 pesos. Bubuksan lang po yung nicho. Ang mahal po, sabi nila. Wala bang discount? Bubuksan nyo lang, kukunin nyo lang. Bakit ang mahal? Ang tigas daw po, ayaw pumayag. Ayaw niya magbigay ng discount. 7,000. No? Wala pong magawa, binayaran. Alam niyo po nangyari? 3 araw pagkatapos po no, nabalitaan nila, patay yung sepulturero. Nasaan yung 7,000? Nadala po ba niya doon sa libingan? Napakatakaw sa pera. Di po ba? Pero tignan niyo po, may araw din ang mga matatakaw sa pera. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon dito sa kanyang kwento. Darating ang panahon, yung masamang damo na tumubo, huwag kayong mag-alala. Yan ay mawawala. Yan ay bubunutin. At anong gagawin daw ng Diyos sa masama? Susunugin. Kaya nga, pinapaalala ng Diyos, hindi naman tayo masamang damo. Nung naghasik ang Diyos ng binhi dito sa mundo, tayo yon, mabuti tayo. Huwag tayong gagaya sa masamang damo na pag tumutubo, walang bunga. Oo, napakahirap minsan ang mabuhay sa gitna ng masama. Pero pinapaalala ng Diyos, magpakatatag tayo. Magpasensya ka. Magtiis ka. Isang bagay na hindi dapat nating gawin ay yung iyakan natin yung masama na nangyayari sa ating buhay. Pag may masama na nangyayari sa ating buhay, anong mas magandang gawin? Imbis na malungkot ka, magdasal ka. Humingi ka ng lakas sa Diyos. Kumapit ka pa sa Diyos. Huwag kang mag-aalala. Dahil kung nasa tama ka, hindi ka papabayaan ng Diyos. Yan yung sakit natin Masyado tayong affected dun sa masamang ginagawa ng iba sa atin. Basta't ang sabihin mo, may panahon din sila, may araw din sila. Sino ba yung mga masasamang damong yan sa iyong buhay? Yung banchismoso mong kapitbahay, may araw din yan. Yan bang asawa mo na hindi pa natuto, may araw din siya. Yan bang masungit mong katrabaho, may panahon din yan. At kahit din yung nararamdaman nating sakit, hindi naman forever na may sakit ka, gagaling ka din. Ang mabuting balita ito, nasa katapusan, ang matatalo ay ang masama at ang magwawagi ay ang mabuti. Kung wala kang pananampalataya, malulungkot ka at paniniwalaan mo ang kabaliktaran na ang masama ang magwawagi, ang mabuti ay matatalo. Kaya napakahalaga na meron kang matibay na pananampalataya. Dahil kahit hindi mo man nakikita at nararamdaman ngayon, pag may pananampalataya ka, malayo ang iyong paningin. May pag-asa ka pag meron kang pananampalataya. Pero habang may panahon pa, itong pinapaalala ng Diyos,
Kung alam mo may nagawa kang masama, sana magbago ka. Kaya nga sabi ng Diyos, ang may pakiramdam ay makinig. Hindi naman po nagkukulang ang Diyos sa pagpaparinig sa atin, sa pagpapaalala sa atin eh. Nandyan ang banal na kasulatan, nandyan ang banal na espiritu, nandyan ang konsensya ng tao. Kailan ka pa magbabago? Pag malapit ka ng mamatay, habang may panahon pa, magbago ka na. Kung hindi, mas katakot-takot na parusa ang mararanasan mo. Tandaan po natin, hindi po ang Diyos ang nagpaparusa sa atin. Tayo'y napaparusahan dahil sa kasalanan na ating ginagawa. May epekto ang lahat ng ating kilos at gawa. Pag tayo'y nahihirapan, bakit natin sinisisi ang Diyos? Tingnan mo kung ano yung ginawa mong mali. Hindi ang Diyos na nagpaparusa sa iyo. Kung hindi ikaw dahil sa masamang ginawa mo. Kasalanan ba ng Diyos? Sumakit ang tiyan mo? Anong kinain mo? Sobra-sobrang maalat, mataba. Hindi ka tumitigil sa iyong pag-inom hanggang masuka-suka ka na lang. Kasalanan ba yon ng Diyos? Sinisisi mo pa ang Diyos na wala kang pera? Yung tamad-tamad mo kaya? Hindi ka man katayo, maghanap ng trabaho, magbanat ng buto. Kasalanan ng Diyos kaya naghihirap ka? Kasalanan ba ng Diyos na nag-aaway kayong mag-asawa? Na alam mo naman, ikaw yung may pagkakasala. Humanap ka ng kulasisi mo. Sisisihin mo pa ang Diyos. Pag tayo ay nahihirapan, wag natin sisihin ang Diyos. Tingnan natin kung ano yung ating mga nagawa. Tandaan natin, bandang huli, magbabayad tayo. Kung meron kang ginawang masama, magbabayad ka. May kapalit ang lahat. Ang iyong pagsasakripisyo, may gantimpala yan. Pero ang iyong pagkakasala, may kabayaran yan. Kaya nga, kung naririnig mo ang mensaheng ito, ito ay isang tanda. Ito ay galing sa Diyos. Anong kailangan mong baguhin? Anong kailangan mong ayusin? Panahon na. Ngayon na. Now na. Kung ano man ang masama na nangyayari sa iyong buhay, huwag kang mag-alala. Alam ng Diyos yan. Ang mahalaga na iyong gawin, manatili kang tumutubo, nabubuhay, umiiral, namumunga in the midst of the evil that is happening in your life, in the middle of the experiences that you do not like. Grow. Because if you're not growing, remember, you are dying. Kung buhay ka, ang mahalagang gawin, huwag ka lang mabuhay, magsumikap ka na gawin mong mas mabuti ang iyong buhay at mas banal ang iyong kaluluwa.